Doon pa lang, lagi mo nang alalahanin yan. Malalaman mo na mahal ka ng Diyos. Amen. Na kahit ano ay kaya ibigay para lang makasama ka niya sa langit at makamtan mo ang kaligtasan. Amen. Amen. Ano bang pangako ng Diyos? Lumakad ka lang sa katuwiran. Lumakad ka lang sa katotohanan. Patatawarin ako niya. Sa aking buhay, sa araw-araw ko pong biyahe, gusto ko ito talagang ipinagpapasalamat sa Diyos na ipag-iingat niya po sa akin. Safe po lagi yung aking mga biyahe, wala po kahit anong disgrasya, kahit anong aberya, at kaya din naman po sa aking pamilya, kumari po kagalingan, kapayapaan, lahat po ng mga blessing na binigay niya po sa akin at sa aking pamilya, gayon din sa aking mga kapatid na narito, ay lubos ko po pinagpapasalamat sa Diyos. Sa Diyos po ko riyan sa lahat po ng mabubuting bagay sa ating mga buhay. Amen. At inaayayaan ko po ang bawat isa sa atin na magpagbukas po kayo sa akin, sa aklat po ng unang buwan. Verse 1 po, pababa hanggang 10. Ang sabi po rito, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Amen. Ang sabi po sa 2, at ang buhay ay nahayag at aming nakita, at pinatotohanan at sa iyo ay aming pinabalita, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Amen. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin namin ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at kayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo ay may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangabubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang Kanyang salita ay wala sa atin. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Ito po yung patotoo ni Apostol John, no? Na kanila ito po nakita ang mga bagay na ito. Kanila po pinatotohanan, kanila po nakita, kanilang nahawakan, nasaksihan nila ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon, no? Na ang kapatawaran daw po, amen, ay iginagawad sa bawat isa na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nagpapahayag, nagpapakumbaba. Amen. Dahil ito po, ang pangako ng Diyos, patatawarin niya ang bawat isa sa atin. Kung atin pong aaninin ang ating mga kasalanan. Kung tayo daw po magpapakumbaba sa Diyos, ay tapat at mabuti ang Diyos. Amen. Na patatawarin niya, nalilinisin niya ang ating mga kasalanan. Amen. Amen. Kung tayo daw po ay lalakad sa katotohanan, magiging totoo tayo sa ating mga sinasabi, magiging totoo tayo sa ating mga sarili, sa ating mga ginagawa. Amen. At hindi tayo mabubuhay sa kasinungalingan, patatawarin niya ng Diyos. Amen. Amen.
Ganun po kabuti ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay nating lahat na pinatutuhanan po ng mga apostol. Amen. Sapagkat sabi po nila, siya daw po, buhat ng pasimula ay yung narinig nila at nakita ng kanilang mga mata nila ay yung mga pinatutuhanan nila, sinasabi nila, yung binabalita po nila ay ang mabuting balita po na nagmula sa Diyos, ang kaligtasan. Amen. Amen. Paano po tayo maliligtas? Sinasabi po rito, aminin mo na ikaw'y makasalanan at sumunod ka sa Diyos. Mabuhay ka sa katotohanan. Amen. Yun po yung sinasabi po rito. Mabuhay ka sa katotohanan. Mabuhay ka na totoo sa sarili mo. Amen. Na yung mga likong bagay, iwasan mo na. Amen. Ay, gusto mo yung choice mo sa buhay. Amen. Di po ba kagaya ng sinasabi niya po sa book po ng Isaiah chapter 1 verse 18, no? Na halika mo. Sabi niya po, no? Yung pag-anyaya ng Diyos, halika mo. Kahit ng kapulay ang kasalanan niyo, kaya niyang paputiin. Amen. Sa madaling sabi, kahit gaano man kasama, ang kasama ang ginawa mo. Amen. Kung lalapit ka sa Diyos, magpapakumbabahin ka ng tama, ay patatawarin tayo. Amen. Amen. Kagaya rin po ng dati kong kinuwento, no? Sa buhay po ng Apostol Pedro. Kitang-kita po yung kaibahan ng nagpapakatotoo sa Diyos, amen, sa kasama ka lang ng Diyos. Amen. Sa nagpupunta ka lang. Amen. Siya po'y kasama ng Panginoong Jesus all the way ng ministry ni Jesus. Lumakad siya sa tubig. Amen. Nakita niya yung mga mahimalang gawa ng Panginoong Jesus. Ginawang alam ng tubig. Amen. Ang dami pa pang mga himalang gano'n. Pinakita yung mga bulan. Yung mga bulan nakakita, yung mga Pinay nakalakad. Amen. Amen. Napakaraming himala ang ginawa ng Panginoong Jesus sa harapan ni Apostol Pedro. Pero nung dumating yung Calvario, di ba? Itinanggi niya ang Diyos. Ganun din po ba tayo? Pag dumadaing tayo ng kahirapan, dumadaing tayo na kapigatian, amen, kina-question na natin ang Diyos. Lord, bakit ganito? Sumusunod naman ako. Amen? Ba't hindi natin tanongin ang ating mga sarili? Sapat ba yung pagsunod natin sa Diyos? Tapat ba tayo na sumusunod sa Diyos? Every time ba sumusunod tayo at nakikiisa sa Diyos? Lumalakad ba tayo sa kalimutan? Amen? Libre po, ibinibigay ng Diyos ang kaligtasan. Amen? Nandun po yung pagtangin ng Apostol Pedro. Diba, hindi ko yung nakikilala, hindi ko yung kasama. Amen? Sa harapan ng napakaraming tao, tinanggi niya ang Panginoong Jesus. Pero nagalit ba ang Panginoong Jesus sa kanya nung nabuhay muli na ikatlong araw? Sinabi ba niya na wala kang kwenta, Apostol? Kasama kita all the way. Nakita mo yung mga may walang gawa ko. Tapos tinanggi mo ko. Diba? Amen? Nagalit ba ang Panginoong Jesus? Hindi niya ginawa yun. Diba? Bagkos, ang ginawa ng Panginoong Jesus, binalik siya ng may malumanay, amen, na may pag-ibig sa kanyang ministeryo. At nakita ni Apostol Pedro ang kaluwalhatian ng Diyos. At nandun na po yung pagsama, yung pagpapatotoo, amen, yung pagsamba, nandun na po. Kaya po sa buong ng Acts, kung mababasa mo po yung book of Acts, amen, pagkatapos ng four gospel, book of Acts, effective na sa Apostol Pedro. Nakapagpagaling na siya. Amen? Lahat na nagagawa ng Panginoon Jesus, nagagawa niya na. Nailalaban niya na. Yung magsalita ng Diyos sa kanyang buhay. Effective na siya. Amen? Effective na siya ang apostol. Dahil sumakay niya ng Diyos. Bakit? Kasi nandun na yung katotohanan sa buhay niya. Amen? Nandun na, nagpakatotoo na siya. Kasi nakita niya na eh. Amen? Ganyan din po tayo sa ating mga buhay. Amen? Lagi po may chance ang Lord. Amen? Gagamit na ako sa Revelation eh. Nila Bradboy, yung sa book po ng 2 Peter, ang sabi po nun, wala daw po, hindi daw po nais ng Diyos na may mapahamak, bagkus lahat daw po ay gusto ng Diyos na maligtas. Amen. Kaya po ito po, sinasabi po ni Apostol Juan na kanya daw po ay pinatotohanan ang mga salita, sinasabi ng Diyos sa atin, na ang kapatawaran daw po ay nagawan. Anong sikreto? Lumakad ka sa kaliwanagan. Lumakad ka sa katotohanan. Amen. Maging totoo ka sa pakikiisa sa Diyos.
at sa kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Amen? Mag-iisa ka. Totoong nakikiisa. Amen. Hindi yung Amen. Alam na po natin sa ating mga sarili kung ano po yung kakulangan natin. Amen. Sabi nga po, walang perfecto sa mundo. Pero kahit magkagayon man po na walang perfecto sa mundo, at least nagtatry ka, pinapractice mong maging perfect. Nakikita sa'yo na lumalakad ka sa perfection. Amen. Nagkakamali ka, pero patuloy ka pa rin lumalakad sa perfection. Amen. Amen. Hanggang sa maging perfect ka. Kasi wala namang makapagsasabi kung sino ang perfecto, kundi ang Diyos lang, sapagkat siya lang naman ang perfecto sa ating buhay. Amen. Makikita sa iyo talaga, nagpupumilit ka, tinatry mo na makasunod sa Lord sa kahit anong paraan. Amen. Di nga tayo perfecto, pero amen. Pilit natin inaabot ang standard ng Lord. Amen. Amen. Kung ano yung nais at ibig ng Diyos. Hindi yung dahil hindi ka nga perfecto, tao lang ako, kakamali. Mabubuhay ka na sa kamalian. Araw-araw ng mali. Amen. Ginawa mo na, hiningin mo na ng tawad, tapos gagawin mo ulit. Tapos sasabihin mo sa kanya, tao lang ako. Tama nga. Pero huwag natin kalimutan na tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Amen. At kanyang wanis. Amen. Kung ano ang Diyos, yun din nila. Kaya ganun kakahalaga sa Diyos. Iba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Na kahit ang kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya para sa iyo at sa akin. Nakalimutan na ba natin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Calvario? Amen. Doon pa lang, lagi mo nang alalahanin yan. Malalaman mo na mahal ka ng Diyos. Amen. Na kahit ano ay kaya niyang ibigay para lang makasama ka niya sa langit at makamtan mo ang kaligtasan. Amen. Amen. Ano bang pangako ng Diyos? Lumakad ka lang sa katotohanan. Lumakad ka lang sa katotohanan. Patatawarin ako niya. Amen. Ayusin mo natin mga choice natin sa buhay. Amen. Lagi natin piliin yung papalapit sa Diyos. Amen. One step forward lagi para makalapit sa Diyos. Nagkamali ka? Okay, sige. Pero matuto po tayong matuto. Amen. Learn how to learn life. Diba? Kailangan po natin matuto kung paano matutunan yung mga bagay po na nais at ibig makamtan, magawa natin sa kabahayagan ng Diyos. Amen. Sa kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan po natin matutunan yan kung paano matuto. Amen. Upang sa ganun patuloy tayo ng pagpatuloy. Dahil sabi nga po, the constant thing in this life, in this world is changes. Maraming pagbabago. Amen. Pero dapat yung pag-ibig mo sa Diyos, hindi nagbabago kahit ang maraming bagay sa mundo ay nagbabago. Amen. Amen. Dahil ang Diyos kahit kailan, simula hanggang ngayon, hanggang sa magpakailanman, ay hindi magbabago. Amen. Kung ano po yung pangako niya noon, yun pa rin yung pangako niya ngayon. At hindi na po yan magbabago kailanman. Kaya naman mga kapatid ko, kung tayo po ay nakagawa ng mali sa buhay na ito, tapat ang Diyos. Wala po siyang nais na may mapahamak. Hindi niya po nais yan. Ang tanging nais at hangad po ng Diyos ay tayong lahat ay makasama niya at maligtas. Kaya po libre niya ibinigay ang kaligtasan. At ang kanya pong instruction ay isinulat na sa Biblia. Babasahin na lamang po natin. Amen. At susundan. Amen. Magdi-decide tayo sa ating mga sarili. Yung decision po na may dignidad. Hindi po yung decision na kinabukasan magbabago na naman. Decision pabago-bago. Hindi po yung decision na may dignidad. Amen. Na may patutunguhan. Pag nag-decide ka na, susunod na kay Lord. Susunod na ako kay Lord. Kahit ano mang mangyari. Amen. Kahit dumating man yung kapigatian. Dahil sinasabi na nga ng Biblia dito sa mundo, maraming kapigatian. Kung bakit nakakaranas ka ng mga bagay na mabigat, nasa mundo ka pa Sinasabi na nga ni Jesus sa mundo ito maraming kapigatian. Amen. Kaya sinasabi nga rin na magpapatag tayo. Amen. Gawin natin siyang inspirasyon kasi napagtagumpayan na namin. Amen. Sa 1 Peter chapter 2:21.
Bumaba, di ba? Nag-iwan siya ron ng halimbawa na dapat namin tularan. Amen. Anong dapat natin tularan? Amen. Yung pagtitiwala niyo sa Diyos. So dapat ang buhay natin, every time na tayo po'y magdi-decide, every time na may nararanasan tayo, every time po na tayo po may pinaplano, yung pagtitiwala sa Diyos, napaka-importante. Amen. Amen. Kaya naman po mga kapatid ko, inayayaan ko po ang bawat isa na maging totoo po tayo sa ating mga sarili Amen. at sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po natin ay ang katotohanan. Amen. At alam po natin na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen. Amen. Kaya naman po, ang sabi po ng Diyos, kahit anumang bigat, kahit anumang yung bigat na nararanasan mo, kung meron namang sikreto sa buhay mo na dala-dala kasalanan. Amen. Kasi yun naman yung bawal eh. Diba? Sa ating buhay eh. Diba? Sabi nila sa church, ang daming bawal. Hindi, isa lang. Gumawa ng kasalanan. Amen. Huwag ka lang magkasala. Sundin mo lang yung instruction ni Lord. Basahin mo, bulay-bulahin mo yung kanyang instruction. Malalaman mo kung alin yung mga bawal at hindi. Amen. Huwag po natin ipilit yung ating mga kaunawaan sapagkat ang kaunawaan natin ay limitado. Ang kaunawaan po ng Diyos ang ating kailangan sundin sapagkat amen, walang hanggan ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kaparaanan ay malayo sa kaparaanan natin. Amen. Kaya naman po, ito po, Biblia. Basahin po natin. Basahin po natin, bulay-bulahin natin. Amen. Amen. Na malaman po natin kung ano ang nais at ibig ng Diyos Amen. na gawin natin upang makamtan po natin ang kaligtasan ito. Amen. At yun na lamang po. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos.